So magandang araw po muli. Ako po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa ating financial education. So may nagtanong sa akin, no, lalo yung dating mga kasamahan, kailan ba daw ba dapat mag-decide mag-retire? So para sa akin, as a retired uniform personnel at kasalukuyang OFW, iba-iba po ang dahilan, no? So depende sa inyo. Depende sa inyo kung ano mang nasang sitwasyon ng inyong buhay ngayon. So iba-ibang dahilan. So ngayon na tatalakayin natin, when's the best time to retire, lalo na sa mga nasa uniform service, sa mga shoutout dyan sa mga classmate pa namin na nasa active service pa. Malapit na tayo mag 25 years ngayong October. Congratulations sa mga naiwan. Sa mga naunang nag-retire, tuloy-tuloy lang natin ang ating pagpupunyagi. So, when is the best time to retire? So, practically, yung isang best time to retire, so nakaabot ka na ng 20 years, no? Per regulation, 20 years ang bubunuin mo ay at least 20 years. So iba naman, pag nakarating na ng ngayon is 57 years old. So whether you like it or not, pwede mo ng 57, goodbye military service or uniform service na. So yun ang mga basic basic na dahilan para mag-retire. Pero ano ba ang talaga ang pinaka-ideal, no? Ideal na ating dapat ay sukatan. So hindi lang sa length of years, no? Hindi lang sa length of years, but yung personally, ano ba talaga ang tamang time mag-retire. Una-una is if you are financially prepared, no? Ito ating parating pinapa-remind sa ating mga kasamahan na while in the active service, habang tayo ay sumasahod, habang tayo ay kumakayod, dapat pinaghahandaan natin, no? Hindi siya, yung pagre-retire hindi pinaghahandaan 1 year o 2 years bago kayo mag-effectivity ng retirement mo. Kasi it might be too late, no? It might be too late. Ito ang isang mga bagay na minsan ay nagpapanatili pa sa mga kasamahan natin kahit na gustong-gusto na nila mag-retire, kahit na marami nang nararamdaman o ayaw na talaga sa serbisyo kasi toxic na environment, because they're not financially prepared. So, ano bang dapat natin gawin habang nasa active service pa tayo? So, dapat we should manage our finances, no? So, huwag tayo magpalubog sa utang hanggat maaga. We should eliminate or we should manage our debt. Yung mga loans natin dyan, idandahan na natin i-pay out. Tsaka, we set aside something para sa ating emergency fund, sa ating savings and investment. Ito yung napakahalaga. Huwag tayong umasa sa ating take home sa ating retirement benefits. It will never be enough, kung tapos na nalamsam pa ninyo yung 3 taon yung malalamsam ninyo at saka makukuha ninyo sa inyong sa ating live balance. It's not enough, no? Lalo na pagka napakalaki na ng na-commute natin sa ating mga live balance, no? So 30 days kada taon yung kinukuha natin. Ano na magkano na lang makukuha natin sa pagdating sa retirement. So ang ibig ko sabihin, we should limit our mga commutations na ating kinukuha. Kasi napakahalaga ito pagdating sa retirement. Lalo na pagka bata pa kayo, no? Mga A2C, A1C. 30 days ang kinukuha. So that would be a big difference sa pagdating mo pag nag-master sergeant ka. Hindi ko sana kung nasa master sergeant ka na, mas malaki ang makukuha mo kung i-commute mo yung mga leave balance mo kaysa sa A2C pa lang or A1C o sa rento. So, yun ang ibig ko sabihin, Kasi 3 years na wala tayong sahod, 3 years na kung di ka kaagad nakahanap na ibang pagkakakitaan, napakahaba. I'll tell you, kung meron ka pang anak na pinapaaral o meron ka pang mga medical issues o family members na may kailangan ng medical needs, 3 years ay napakahaba. So, pagka hindi natin na-manage yan, babalik na naman tayo sa pangungutang. Yung 3 taon ay utang na naman bago pa tayo nag-resume ng ating mga pensions.
lubog na ulit tayo sa utang. Itong nakakalungkot na mga katotohanan, ano? So habang nasa active service kayo, we build up your wealth, we build up your mga real estate na pwedeng magbigay sa atin ng extra income. Pinaka-practical, sabi ko sa inyo, pinaka-practical, use our saving and investment sa ating mga savings and loan association na which is, sa tingin ko, it's a very good privilege para sa atin. At very safe ang ating mga pera, no? I always advocate yung pagsisave sa ating mga savings and loan association. Hindi lang yan loan. Hindi lang loan ang pakinabang natin dyan. The savings and the investment, the same time investment na nilalagay natin lalo na sa capital contribution will save us later on. I'll tell you, it will save you. Ano? So hindi lang magkaroon ka na ng pension, magkaroon ka na ng dividend, and kung may mga ibang investment ka pa, wow, napakalaking bagay, ano? Napakalaking bagay para sa pagdating sa retirement. Lalo-lalo na pag time natin na hindi na natin kayang magtrabaho. So for me, I'm still working, you know? I'm still working. Pumunta pa kami dito sa abroad just to test the water. So far, okay naman. So, ang ibig ko sabihin is darating ang panahon na hindi na tayo makapagtrabaho. And then, those things, no, yung pension natin, yung ibang source of income na mga galing sa mga passive income will sustain us. Yun ang dapat na aim natin. Na padating ng panahon, we are financially free. Na hindi tayo problema kung anong bang pambili ko ng kwan ko. Ano bang pambili ko ng maintenance ko? Ano bang pambili ko ng anong pambayad ko ng tuition ng anak ko? Kasi tuloy-tuloy yung ating obligations kahit na nag-retire tayo. Hindi ibig sabihin na nag-retire tayo. Nag-stop lang yung trabaho natin. Nag-stop lang tayo sa military service o sa uniform service. Pero yung ating bayarin, ang ating mga obligasyon, no? Lalo na pag mga utang kayo, hindi naman yan mag-i-stop eh. Hindi naman yan siya titigil. So, yung ibig sabihin, kung meron pa tayong kung may trabaho na nag-aantay sa atin sa labas ng uniform service, we should grab that, no? So wag tayong makontento. I really I feel sad, no, sa mga ganong mga prinsipyo ba ng mga tao, mga kasamahan natin. Kaya nga nag-retire eh. So dapat enjoy na lang, ano, antay na lang ng pension, hindi kaya no, gawin na lang yung mga bagay na hindi natin nagawa, ano? Pasabong-sabong, painom-inom, baga, yung mga na-deprive sa atin nung time na active tayo kasi bawal, yung pinagagawa natin, sayang ang buhay, ano? Sayang yung natitirang buhay, especially if you retire early, no? If you retire early, if you just retired 40 years old, mid-40s, I tell you, you're still in the prime of your life, no? You're physically healthy pa. You're still, yung skills, yung knowledge na nag-gain mo sa trabaho, magagamit mo pa yan. Kahit na volunteer works, you can still use your skills, your talents para, to contribute. No? It's time to pay back. If you retire, para sa akin, it's time to pay back. Pay back in a good way, no? Pay back in a good way in our society. Kahit naman siguro, mga volunteer works. No, if you're lalo pag financially stable ka na, it will be a good time para magawa natin yung ating mga advocacy. No, kahit libre yan, kahit na volunteer work, it will be a good kasi kakaroon ng meaning ang ating buhay if you do something, no? Papaliw na tayo. So ano pa ang ating dapat na consider, no, if we preparing for retirement, ano? Kailan ba magandang time kung na-zero out na natin yung ating mga utang. It is very, very, very sad reality, ano? Lalo sa mga kasamahan natin na nagre-retire is lubog na lubog pa rin sa utang. So, minsan, halos wala na makuha, no? Halos wala na ma-take home dahil sa pinambayad lang lahat sa loan associations at kahit sa mga personal loans yung kanilang retirement benefits. So, dapat, as early as the time, kahit nasa 10 years in the service pa lang kayo, you manage your debt. Ano? Ito ang
sa akin, it is my advocacy, ano. Kasi nakikita ko yung mga dating kasamahan namin sa aming unit na napaka miserable ang buhay dahil sa nalulubog sa utang. Ito yung ating dapat i-manage, ano. Dandahan natin. Di ba, sabi ko parati, kung problema mo ay lubog sa utang, sobrang utang, tigilan mo na, parang bisyo lang yan eh. Na problema ka sa bisyo mo, tigilan mo ang bisyo mo. Dahan-dahan, ano? Dahan-dahan. Kasi, iba, nasanay nasanay sa pangungutang na parabang it is part of their lives, no? Hindi makapag-enroll ng mga anak, kundi makapag-loan. Hindi makapagpa-birthday, kundi makapag-loan. Minsan kasi, nilulun natin, hindi naman talaga, wala namang katuturan yung napupuntahan. So you should lower or zero out our debt, ano, so bago tayo mag-retire. So, hangga't maaga, mas maganda. So kung ano yung nasisiro out natin sa ating mga utang, convert natin sa savings and investment, sa mga loan association, kung saan man kayo nangungutang, saan man kayo yung paborito niyong loan association, balik natin gawin natin as a saving and investment yung ating masisiro out na utang, ano? So, isa rin sa mga magandang time na mag-retire is dapat meron tayong kapalit na source of income. Ito yung isang lungkot na katotohanan na akala natin is pag nag-retire tayo, hayahay na lahat. No. I'm talking on my own perspective, ano? So kayo na nasa active pa kayo, you feel na yung nagre-retire sarap buhay lang, no? Pakapikapin na lang pagising sa umaga, pakapikapin na lang, wala nang road run, wala nang taibo sa Air Force, wala nang morning formation, nandiyan na naman. Sisermon na naman si Pers. So we feel liberated, pero on our perspective hindi ganoon, ano? So illusion lang yung ganong yung ating yung vision na pag-retire ka ganon. So hindi lang ganon. Marami kang i-consider, ano? Still have bills, sabi ko kanina, I still have bills to pay. Kung may mga anak pa, may pinapaaral pa, we have pinakamalaking bagay na dapat natin paghandaan is yung medical emergencies, mga lalabas ang mga sakit. Kung di man sa atin, member of our families. Itong isang gusto ko nga i-emphasize na paghandaan natin, mga medical emergencies. Kung wala tayong mga insurance, so wala na tayong ganong access sa mga dispensary, ano, sa mga hospitals natin, ano, lalo na pag nasa probinsya tayo. So, hindi na kasi natin yan we're not privileged na. This is not our privilege already pag nag-retire tayo. So lalo pag nasa probinsya ka, papalayo ka pa. So wala nang mga ganong privilege. So you will spend at your own from your own pocket yung mga paggamot, ano, pagpapagamot. So dapat ito na pinapaghahandaan natin, ano. So yung sinasabi ko kanina, dapat meron tayong option dapat na paglabas natin sa serbisyo, ano bang extra source of income aside sa nagiging pension ko, ano? Do you have business to venture out, you know, or if you still have options to go abroad? So ito is yung bagay rin dapat nag-isipan natin, ano. After all these years na nagsilbi ka sa bayan, minsan iba malayo sa pamilya, or kahit naman siguro malapit-lapit yung pamilya po, hindi, not all the time nasa malapit sila. So tapos pag retire mo, lalo ka pang lalayo, you go abroad hoping for a bigger paycheck, ano, para to sustain life, to sustain your family. So dapat na pinag-iisipan rin ito kasi minsan, I'll tell you promptly, yung pag-abroad minsan isa nagiging mitsa ng pagkasira ng ating pamilya. So isa kung kasama niyo pamilya, much better, just like me. Kung kasama ko ang pamilya ko, it's much better kung gano'n, ano. If not, you're risking something. You know, yung integrity ng family might be affected, you know. You venture as a business. So dapat ang aking advocacy parati, dapat hindi tayo pabigat, ano. What time pabigat? Ibig sabihin,
nag-retire tayo, no? Nag-retire tayo, umaasa lang tayo sa gobyerno, umasa lang tayo sa pensyon, then we're not contributing something sa ating country, ano. Terroristic na nangyayari sa atin, ayaw ko yung pag-usapan yan. We should be an active participants sa ating economy. No? So, let be a little business here, no? Mga trabaho na pwedeng we still be an active member of our society na lalo-lalo na pagka we are physically capable pa, no? So kaya pa nating kahit yung mga mag-farm or mag-open ng isang sari-sari store, ano? Or kahit sabihin natin yung mga maliliit na business na pwede nating i-venture out, lalo-lalo na pagka gusto natin yung ating ginagawa. Napakabilis ng oras pagka we enjoy doing something na we are in control, ano? So hindi na ito, alam mo yung we are restricted sa mga regulations or sa mga alert status or sa mga activities. So we're in control sa mga activities na yon. That it will help us, no? It will help us give purpose, no? I'll tell you the purpose ng buhay ay if you have purpose in life, it will give more meaning ito sa ating buhay, lalo na pag nag-retire tayo. We feel, kala natin, okay na. Hindi ganoon kadali, ano? So dapat we keep ourselves busy and happy. Ito yung natin. Gusto natin mababa pa yung ating pag-enjoy sa ating pension. So dapat we keep ourselves busy and we keep ourselves happy. So ito yung ating dapat maging mantra, no? So wag lang yung antay ka na naman ng pension. Naubos na yung pension ko. Tagal na naman ng next month. So hindi dapat ganun lang. Kasi pag busy ka, minsan hindi mo na napapansin yung pension mo, lalo pag we earning extra, no, aside sa pension. Minsan yung pension mo minsan naiipon lang, or what's better, no, suggestion ko, gawin niyo pa rin yung automatic deduction sa mga savings and loan association. Still at ito ang aking parating in-advocate, it will help you later on, no? So kung meron ka pang extra income, tuloy-tuloy lang yung mga tawag nito, savings and investment sa ating savings and loan association. I'll tell you, it was a big help, ano? It will be a big help pagdating ng panahon. So, isa ni suggestion ko is tuloy-tuloy yung pag-aaral, lalo active pa tayo. Ano bang paborito kong gawin? So dapat pinag-aaralan mo 'yan. Dapat ginagalingan mo. So if you still need to advance yung mga knowledge natin na gustong makuha sa field na gusto nyong expertise, lalo expertise yun na yun, at gusto nyo rin, you advance, no? Sabi nga, huwag natin sayangin yung ating mga kaalaman, no? So kung paborito nating magbutingting ng mga sasakyan, pag-aayos, mag-enroll tayo sa mga vocational school, ano? So lalo pinag-prepare tayo sa transition, ano? Pag nagta-transition tayo, you take it seriously, no? Ako hindi ko na sineryoso nung compliance lang ako noon, nung ako just to get by. So seryosuhin natin, ano, kasi sayang rin, nag-enroll tayo, hindi naman natin siseryosuhin, sayang yung pera, sayang yung time. So you should develop, no, continue learning, kasi pag na-stagnate, mahirap pala, no, na for how many months, for a few years na wala ganong ginagawa, napupurol yung utak natin, na wala tayong pati memory natin nasisira. So dapat still active at tuloy-tuloy yung pag-aaral, no? So lalo na sa financial education. So ating ginagawa is financial education. I'm not a financial advisor, no? Disclaimer lang. But I'm just sharing what are my experience, no? As a retired uniform personnel at the same time at present as an OFW, para matulungan kayo na to have options. Ito na may options, ano, nasa sa inyo naman ang pagdi-decide, ano. Sabi ko nga, if still hoping, you know,
kung baga nakapag-retire kayo, kung mayroon kayong ah, opportunity sa abroad, i-try, no? Lalo na may mga iba diyan mga kasamahan natin, yung kanilang mga asawa, asawa, no, isa lang. Yung kanilang asawa ay nasa abroad. So if it's your chance na makasama sila, i-invite nila kayo na pumunta sa abroad, ano, to venture out, isang napakagandang opportunity na makakasama niyo naman yung partner niyo or kung ano mga anak niyo, andun yung mga anak niyo. Then you go there, no? At first, ano, lalo na pag medyo may edad na tayo, medyo mahirap kasi we will adjust to other country. Pero it will be a good opportunity to, no, kapasyal-pasyal, makakita ng ibang tanawin and ibang opportunities. Then at the same time, isang magandang opportunity na we will have another purpose, no, sa buhay. At least mabuo ang pamilya ninyo, no? So ito yung ating isang suggestion din, no? And then you go for a volunteer work, no? So lalo na yung mga kasamahan natin, hindi naman nila kailangan na extra pera, you do something, you know, worthwhile sa ating society, you know. Volunteering work is a very good way, you know, isang outlet rin natin na mabigyan natin ng magandang purpose yung ating buhay, no? So yung iba dyan naging active sa simbahan or sa mga NGOs, ano? So iba is sa mga disaster response sa mga barangay nila. Although hindi naman tayo tumatanggap ng iba dyan, may mga honorarium. Iba dyan is purely volunteer. So, to be a good time, ano? Kasi nung tayo ay active, hindi naman tayo ganun ka libre, ano, sa mga ganitong activities. So, we will be an active member, ano, pagdating sa panahon na tayo i-retire na. So, ito yung ibig sabihin is from preparation to during our retired years. So, we should visualize ano ba ang pwede natin gawin kung tayo ay magre-retire. So sana nabigyan ko kayo ng kunting kaalaman, ano. So kailan ba dapat mag-retire? Ang pinaka isang sukatan dyan is if you're financially and mentally prepared. So ito yung ating dapat na nasa isip natin. So lalo na yung finances, kaya nga tayo nagtatrabaho, kaya nga tayo nagpapatuloy na sa active service because we still need financial support. So isa yan sa ating considerations. So dapat paghandaan natin habang maaga. So yun na, i-zero out na natin yung mga loans natin hanggat maaga and convert it into savings and investment para pagdating ng panahon, happy na lang tayo, ano? So pagdating ng panahon na hindi na natin ganong kayang magtrabaho, we should have enough finances to support us, no? So lalo yung mga bagay na pwede nating gawin outside sa military service. So sana po may natutunan kayo at tuloy-tuloy po tayo sa ating pagsusumikap na mapaunlad yung ating bansa, no, sa ating tulong as parating ng panahon as even retired uniformed personnel. So maraming salamat at God bless us all.